kung sakasakali na tayo'y makipaglaban sa kanila at ipaglaban natin sa kanila ang karapatan natin, sa tingin mo ba, Senator Robin, kaya ba natin? Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Update. Kay Banat News Updates, no? Nabubulol na ako kasi ganito yung boses ko ngayon. Grabe, no? Pagpasok nitong mga bare months na to is palala ng palala tayo. At maraming inuubot, sinisipon, mga bata na nilalagnat, di ba? At tayo, tinamaan tayo ng ganito na paos ang bunganga natin ng boses. Ayun, huwag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na natin panoorin at bigyan ng reaksyon ang videong ito natin sa atin ni Banat News Updates. Bigyan na natin ng reaksyon to dahil ito na naman ay usapin dito sa China. Hindi matapos-tapos ang problema na to dahil hanggat ganyan ang ugali ng China, talagang walang katapusan. Ito ang mainit na balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Shoal na tila kagagawan di umano ng China, kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Yes. At heto na nga mga ka-update, sa isang ngang balita, tila ikinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rosol Reef. Kaya mga senador pinalagan ito at nagmungkahi na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakuran ng Pilipinas. Ipinapakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Hinala ng mga senador, mukha di umanong may pinapatong na kung anong materyales sa ilalim nakakaiba sa natural nitong elemento. Noong hindi pa durog ang bahura, ipinapakita din ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhan, barkong Irogos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration, pangalawa ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources, bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre. Sa likod ng coral reef ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng mga senador dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahi na panahon na di umano para tumapik na tayo sa mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Totoo yan, no? Dapat is humihingi na tayo ng tulong sa mga bansa na kaalyado natin dahil sila ay nagbukas ang palad na nagbibigay ng tulong sa atin. Alam natin ang Pilipinas, ayan ang kayamanan natin, yung mga nasa paligid natin. Lalong-lalo na yung mga karagatan natin. Diba, yan ang nagpapaganda sa atin, yung mga pulo, mga ganyan. Diba, kaya nga dinarayo tayo ng maraming dayuhan. Kung tutusin, pag tinanong mo mga dayuhan na iba, saan mo gustong pumunta? Dito sa Pilipinas. Kasi napakaraming magagandang tanawin dito. At mga beach resorts. At maraming mga coral, yan nga. Mga yamang dagat natin na pinapangalagaan natin dati pa. Tapos, sisirain lang ng kung sinong Poncio Pilato na umiepal na hindi mo alam kung sino. No? Ngayon, pinaghihinalaan nila na China ang may gawa ng mga kabalbalan na ito. No? Pinaghihinalaan pa lang naman. Pero sino ang gagawa ng ganito
sa mga yamang dagat natin. Yan ang pinagmamalaki natin. Pero sinisira nila. Yan ba yung pinaglalaban ni Senator Binoy na bansa, yung mga Chinese? No, yung China. Pasensya na doon sa mga Chinese na kaibigan natin. Labas sila dito. Yung nasa gobyerno lang nila. No, ganyan ba yung pinagtatanggol mo? No, kung sakasakaling sila ang gumagawa. Sinisira nila yung yaman natin, yung ipinagmamalaki natin sa lahat ng bansa. Yan lang ang tanging meron tayo na maipagmamalaki natin sa bansa natin. Tapos ganyan ang ginagawa ng mga dayuhan na yan na gustong sakupin ang teritoryo natin. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Na kaya naman natin noon na tayo-tayo lang, bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa paghingi ng isang tulong sa kakamping mga bansa, kasali na ang mga hukbong Amerikano, ay tila hindi lamang sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Bago sila pumasok dito, yung mga magko-comment ako muna. Ayun na nga, sinabi ni Senator Robin na kaya naman natin dati, tayo-tayo lang. Nandoon na nga po tayo, kaya naman natin dati, tayo-tayo lang. Pero, kaya natin nga. Hanggang saan? 'Di ba? Alam natin ang China, no, aminado tayo dyan, mga katunay, na meron silang malalakas na gamit. May mga equipment sila ng mga gamit. Kahit sabihin mong made in China. Pero malalakas kumpara sa atin. Kung sakasakali na tayo'y makipaglaban sa kanila at ipaglaban natin sa kanila ang karapatan natin, sa tingin mo ba, Senator Robin, kaya ba natin? Malamang hindi. Alam natin ang mga Pilipino talagang truly matatapang. Hindi umaatras sa laban ng mga Pilipino. Hanggang sa mga bayani natin, kilala natin yan. Hanggang sa huling hininga, lumalaban ng mga Pilipino. Pero bakit hindi natin gamitin ang utak natin? 'Di ba? Tapos na yung pagiging bayani. No? Aminin natin at hindi, kailangan natin ng tulong ng ibang bansa. Bakit natatakot kang humingi ng tulong sa ibang bansa at sinasabi mong kaya natin? Sa kabila nun talagang kung imumulat mo ang mga mata mo, talagang hindi natin kakayanin kung tayo lang ang siyang makikipaglaban. Sasabihin mo, pwede naman natin silang daanin sa diplomasya. Ilang beses na nating dinaan sa diplomasya ang China, nakinig ba sila? Di ba hindi? Paliwala sa kanila lahat ng sinasabi natin. Yung pakikipagkasundo natin sa kanila, pinansin ba nila? Di ba hindi? Ginawa nila tayong basura. Ginawa nila tayong kinakaya-kaya na mga Pilipino lang yan. Walang mga gamit yan, hindi tayo kaya niyan. Ganun ba? Nakipag-usap tayo sa kanila ng maayos, nakipagkaibigan, pero binaliwala nila yon. Ginawa pa rin nila ang gusto nila. Sinako pa rin nila yung gusto nilang sakupin. Gusto nilang kunin ang West Philippine Sea. Kinukuha nila. Tapos sasabihin mo, wag din natin silang pakailaman. Bakit din nila tayo pinapakailaman? Bakit hindi mo sila sinasabihan na wag din nila tayong pakailaman at kung ano ang teritoryo natin ay wag din nilang pakailaman? Nagmamagandang loob ang ibang bansa. Bakit hindi natin tatanggapin kung alam naman natin na matagal na nating kaalyado ang US at ang US walang ginawang masama sa atin yan? Sasabihin ko nga, sinabi ko kahapon, pinaalis natin sila dito sa Pilipinas. Pero may narinig ba tayo na salita sa mga Amerikano? Wala. Kusa silang umalis ng walang pag-iimbot. Pero, tumutulong pa rin sila sa kabila ng ginawa natin sa kanila. Bukas palad pa rin silang tumutulong.
Pinerwisyo ba tayo ng mga Amerikano? Hindi. Ang China, anong ginawa sa atin? Wala pa tayong ginagawa. Nakikipagkasundo pa lang tayo, pero ginaganyan na nila tayo. Oh, ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Hindi naman sa sinasabi na tayo'y magpapaalipin sa Amerika. Baka kung tayo lang mag-ialipin tayo ng China, syempre hindi natin sila kaya. Tatanggihan natin tulong ng ibang bansa. Maraming Pilipino magbubuhis ng buhay. Meron pa nga nag-comment sa akin. Baka pag naggera daw ang China at saka dito, baka magtago daw ako. Eh natural, magtatago ako. Hindi naman ako marunong makipaglaban ng ganyan. At saka laban na lang mga sandatang lakas natin yan. Alam nga namang magbibida-bida ako. Nagbobombahan na sila dyan. Ano. Mga ganun ako. Diba? Ang sa akin lang, binibigyan lang natin ng katwiran yung ibang mga senador na humihiling o humingi ng tulong sa ibang bansa. May katwiran naman sila. Sayang nga po ang boto namin. Sana po ay mawala na siya sa Senado. Puro forma lang ang alam niya. Sa pelikula lang siya magaling. Pero sa paglilingkod bayan, wala po kaming nakikita na malasakit sa bayan. Puro forma at astang siga lang ang nakikita namin sa kanya. Isa pang problema ni Senator Padilla hindi siya marunong magsalita ng parliamentarya o madiplomasya dahil palasak ang salita ang dating magaspang, parang nagkwekwentuhan lang sa kanto. Bueno, ganyan talaga kapag napasok ka sa isang gawain na hindi ka marunong o sanay sa madalas mapapalpak ka talaga. Wala namang problema kung ang gustong palabasin ni Senator Padilla anti-US siya. Kaso hindi niya mabalanse yung posisyon niya sa kadahilanang hindi niya pwedeng atakihin ang US nang hindi nasasagasaan yung relasyon nito bilang kaibigan o alay ng Pinas, tapos hindi man lang niya makanti yung China sa mga salita niya para bagang Pinas at US ang gumagawa ng puro mali. Sa ngayon ganyan ang nangyayari kaya tuloy ang tingin sa kanya ng karamihan, traidor siya sa bayan. Nagtataka nga ako bakit siya nanalo at number 1 pa. Dapat iniisip kasi ni Senator Robin yung kapakanan nating mga Pilipino, yung kaligtasan nating lahat. Hindi yung iisipin yung China. Ano ba? Ano ba yung nagawa sa atin ng China? Meron ba nagawa sa atin ng China? Meron ba? Kung meron silang malaking nagawa sa atin, ano? Mas malaki pa nga yung nagawa ng US para sa atin . Nanood ako sa mga Senate hearing na nandoon siya. Talagang kulang siya ng talino at hindi siya karapat-dapat sa Senado. Remember Senator Robin Padilla kung ano ang mga achievement, experience at knowledge ni DND Secretary Gibo Chodoro. Bawat Pilipino at kasama ka Senator Robin Padilla na ipagtatagol ang Pilipinas lalo na kung naaayon sa batas at lalo na kung international law ang pag-uusapan. At lahat ng sumang-ayon dito ay ginagawa nila ay naaayon sa batas at karapatan natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Kaya Senator Robin Padilla, study first before kuda. End quote. Wow, ito isa na naman po ito. Ayun, bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa video na mapapanood din natin. Ito po ay nagbula kay Sir Mike Abe. Ayan, ako sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Mike Abe Opinions, bisita na po kayo mga katunay. Siyempre at kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Mike Abe Opinions. Kung dapat natin talagang siguro ay sagutin at magbigay ng comments, reaksyon ng taong bayan. Ito po ay kasunod ng plano ng Philippine government na mag-file ng kaso laban sa China tungkol doon sa pagkasira ng ating likas na yaman, nawala yung mga coral. Okay? Alam ba ninyo yung Chinese government ay merong statement at sinasabing, tinuturing daw nila ito na grabe ito. Tinuturing ng political drama. Para bang nagdadrama lang ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng ito. Ito, pakinggan ninyo ito. Chinese po yung lingwaheng ginamit, pero meron naman pong mga explanation kayo maririnig kung na nagpapatunay doon sa kanya sinabi. We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. If the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should throw away the illegally grounded warship at Renaijiao as soon as possible. Stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the resting warship bring irrevocable harm to the ocean. The armed forces of the Philippines have suspected China is responsible for malinaw po na parang nagkaroon lang po na para maintindihan ng mga Pilipino yung kasi ginamit yung Chinese na lingwahe nila. Kaya sinabayan ng papaliwanag do sa para maintindihan ng mga Pilipino.
Okay, yung translation ng from Chinese language to para maintindihan natin. Okay yun. So yun po yung idiniin ng Chinese babae pa eh. Chinese ano ba yan? Official. Dahil nga po, actually, kaya ho talagang kakaiba ito eh. Plano pa lang. Kasi ang unang nagsabi nito si Secretary Boyeng Rebulya na makikipag-ugnayan siya sa Department of Foreign Affairs, Office of the President, Executive Secretary, Lucas Bersamin, at saka sa sa Solicitor General kay Solicitor General Libara para kanilang pag-usapan ano ang dapat gawin kasi meron pong karapatan ang Pilipinas na gumalaw kasi hindi ho pwedeng babaliwala yung pagkawala ng likas na yaman o yung coral diyan sa West Philippine Sea doon sa Rosol at Reefs at meron pang isa at malamang sabi nga ng mga otoridad baka hindi lang doon baka marami pang lugar sa kabuuan ng West Philippine Sea ang nawala yung coral. So nagpaplano pa lang ganyan na yung sinasabi kaagad na political drama. So ang tingin ko bilang isang Pilipino parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa karapatan ng Pilipino at kalapatan ng Pilipinas. Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagpal ka ng kaso, yan ang tamang venue. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidimanda katulad ng China. Pero sinabi ng China political drama, so ibig sabihin kawalan ng respeto sa batas, kawalan ng respeto sa Pilipino. Ano klase? Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan ito. Hindi totoo, di ba sinasabi nakikipagkaibigan, tayo lang nakikipagkaibigan, sila hindi. Kasi dapat ang statement ng China, hindi ko naman sa tinuturuan bilang kung sila yung may respeto sa Pilipino at sa batas, dapat pag nabalitaan nilang ang Pilipino ay magpapailang kaso, dapat nga winelcome pa nila. Good, welcome yan sa amin. Magpail kayo ng kaso, then masagot naman namin sa tamang proseso sa korte kung ano ang aming karapatan dyan at ang aming ginawa. Tama yun, hindi tayo tinuturing na kaibigan ng China. Tama yung sinabi ni Sir Mike Abe na tayo lang ang nakikipagkaibigan sa kanila. Para tayong tanga na lapit sa kanila. Pero sila, parang pinaplastic lang nila tayo. Totoo tayo nagpapakita sa kanila. Yung sinseridad natin sa pakikipagkaibigan, pinapakita natin sa kanila. Pero ano ang isinusukli nila sa atin? Di ba wala? Wala silang sinusukling maganda. Sa halip ay piniperwisyo pa nila tayo at gustong kunin kung ano ang atin. Yan ba yung gustong mangyari ni Senator? Pasensya na, Senator, no? Ako inidolo kita nung artista ka talaga. Sobrang idolong-idolo kita. Napakagaganda ng mga pelikula mo. Halos lahat pinapanood ko. Mula nung bata ka pa na pelikula mo, hanggang sa lahat, hanggang sa bago ka maging senador, pinapanood talaga kita. Pero dito, sa pagiging politiko mo, is hindi ako bumilib. Hindi kita inidolo. Oh yes, nasa puso mo ang pagiging Pilipino. Pero dapat iniisip mo ang kapakanan ng Pilipino. Ano ba ang kahihinatnan ng mga Pilipino sa kamay ng China kung sakaling tayo ay mapunta sa kanila? At ano ba ang kahihinatnan nating mga Pilipino kung sakaling tayo ay maging alay sa Amerika? Kitang-kita na yung ginagawa sa atin ng China. Hindi pa ganun kalalim ang pagsasama natin. Pero parang hazing ang nangyayari. Alam mo ba yung hazing? Pinapahirapan muna nila tayo bago nila tayo maging kaibigan. Ganun ba yun? Pero ang Amerika, wala silang ginawang ganyan sa atin. Lagi kong pinagmamalaki ang bansa na yan kasi sila ang gumagawa at kusang tumutulong sa atin sa lahat ng nagiging problema natin. Wala tayong ibang tatakbuhan kundi sila dahil hindi pa sapat ang mga armas natin o anong panlaban natin sa malalaking bansa na maaaring magtangka sa atin, yung maging threat sa atin. Amerika ang makakatulong sa atin tungkol dyan. Mas may tiwala tayo sa kanila kasi matagal na natin silang kaibigan. Matagal na natin silang kasama. At hindi natin kasama yung China.
Ngayon lang, pero kita mo ang ginawa nila. At ganun para legal na legal. May respeto sa isa't isa, may respeto sa batas, may respeto sa komplena Philippine authorities, Philippine government. Di ba? Ganun dapat. Pero hindi, kaagad political drama. Para bang, wala yan, drama lang kayo. Wala yan, hindi naman intindihan niya kasi nagdadrama lang kayo. Political, napupolitika lang, hindi kami naniniwala dyan. Ganun kaagad, masyadong kawalan ng respeto, totally kawalan ng respeto sa batas at karapatan. Alam nyo, ang international law ay napakahalaga. Ang pagrespeto ng isang bansa sa kapwa bansa o country to country at pakipagkaibigan ay mahalaga. Di ba? Dahil hindi naman po pwedeng malaking bansa sila mamalitin ng katulad ng Pilipino o hindi irespeto ng malaking bansa ang karapatan ng isang maliit na bansa. Alam nyo, ang pagrespeto at pagsunod sa batas, hindi naman palakihan ng bansa yan, hindi naman palakasan ng pwersa yan Di ba? So, kayong mga Pilipino, kaya ko ito pinapaliwanag, kasi meron pa rin po na mga Pilipino katulad ni Senador Robin Padilla at yung kanyang mga kasamahan, pro-China. Kaya ngayon ang challenge, madaming hamon sa inyo, Senador. Ito ngayon, sinasabing political drama lang ang ating gagawing protesta tungkol sa pagkawala ng ating likas na yaman. Anong masasabi mo dyan? China ang ating didimanda. China ang pinagdududahang dahilan kung bakit nasira ang ating West Philippine Sea. Hindi Amerika, hindi Japan, hindi European Union, hindi kung ibang bansa. China lang. Senador, anong masasabi mo rito? Ayon, natating natunghayan ang video na nagbula kay Banat News Update. So, syempre, natunghayan din natin ang video na yon na nagbula kay Sir Mike Abe. Ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Nako, Senator Robin, sana naman magising ka na. No? Sayang, marami nang nagagalit sa iyong mga tao dahil sa ginagawa mo. Comment lang po kayo mga katunay kung meron po kayong gustong i-comment tungkol dito sa binigyan natin na reaksyon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.